Tanong lang please, may ginagawa ka ba? May ginagawa ba tayong paraan para mag-umapaw itong kapangyarihan ng Diyos? Nakikipagkwentuhan ba tayo doon sa mga lingkod ng Diyos na pag nagkwento sila, halos malula tayo, pero habang nalulula tayo, pinapabigat naman ng Diyos yung tibok ng puso natin. At parang, ano yun, parang duty ka na rin kinakausap ng Panginoon habang nakikipag-usap ka sa lingkod ng Diyos. Do you experience that? Sino magsasabi, naranasan ko na yan, Pastor eh. Kaya nga po ayoko makipagkwentuhan sa inyo eh. Hallelujah. Ano yun? Kaya nga po, Pastor, bihira kami makipagkwentuhan sa inyo. Kasi kapag nakipagkwentuhan kami sa inyo, convicted kami. Parang hirap tumanggi, kaya Pastor, please. Hallelujah. Because the truth is, there is a transference of spirit. Kung sino yung lagi mong kausap, kung sino yung lagi mong kasama, nagkakahawaan kayo ng espiritu. Question, sino yung malakas sa inyong dalawa? Kung siyang malakas, mahahawaan ka ng espiritu niya. Pero kung ikaw yung malakas, ikaw ang manghahawa ng espiritu sa kanya. Amen? Sino ang malakas? Sa mag-asawa, sino yung malakas? Hallelujah. Hindi naman para magpalakasan. Kundi sana, ang umiral na espiritu ay yung espiritong pinapakilos na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? It's not about the submission between the husband and the wife. It's about the submission what the God of will is. Amen? Yun ang pinag-usapan natin dito. Ibang usapin po yung submission between the husband and the wife. But it's all about our submission as a servant of God from the will of God. Ano yung kalooban ng Diyos, doon tayo magpanagpo. Amen? Yung mga mag-asawa, magtinginan po kayo. Sige po. Nasaan yung asawa mo? Hindi mo katabi, di ba? Ang layo mo eh. Sabihin mo sa kanya, ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Doon tayo magpanagpo. Amen? Doon tayo magpanagpo. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Hindi, ito yung gusto ko. Sabi naman siya, hindi, ito yung gusto ko. Ano ba yung gusto ng Diyos? Pwede bang doon kayo mag-meet sa kalooban ng Panginoon? Kaya kapag hindi nasunod yung gusto ng isa, hindi nasunod yung gusto ng isa, balak sa buhay mo. Anong klaseng impartation? Ano yung bababa sa atin? Diba? Impartation ng ng bakeli. Ano yung bakeli? Impartation ng masamang espiritu. Instead of impartation ng kapangyarihan ng banal espiritu, impartation ng masamang espiritu. Ay, sumabog wala sa kalooban ng Panginoon. Okay. Pangalawang bahagi, we ask God to impart us. And what is that? Ano yung tawag natin doon sa proseso na yon? That is an anointing. We want to be anointed. Gusto niyo po ng anointing? Sino bang gusto ng anointing? Hindi ko kaya ibigay yun. Sorry po. Hindi ko kaya ibigay yung inihingi yung anointing. But God can give it. God can pour it into your lives. Amen? Bakit? Kasi ako po, nangihingi lang din ako ng anointing. I cannot give the thing that I cannot produce. Because the producer and the giver of anointing is the Lord Himself. Amen? Lahat tayo gusto natin ng anointing. Paano ka lumalapit sa Panginoon? Actually, what is anointing? In the Old Testament, anointing means is to pour oil. Ano yun? Pagbubuhos ng langis. When we say, sa mga propeta, lingkod ng Panginoon, prophet, sa panahon natin ngayon, Pastor, gusto ko pong i-anoint niyo ako. In the Old Testament, ang nag-anoint naman talaga, propeta. Or kings sometimes. Pero yung kings ang nag-anoint sa kanila, prophet. Mostly, ay mga prophets ang ginagamit ng Panginoon to anoint the servant of God. Kay Saul,
si Prophet Samuel. Kay King David, si Prophet Samuel. No? Marami. Sa panahon natin ngayon, no, when we say anointing, ang Diyos ang nag-anoint. No? Para ano yon? Alam niyo ba, in the Old Testament, one of the purpose of anointing of an oil, no, to the head of the sheep, ginagawa kasi traditionally and by culture, yung mga pastol sa panahon noon ay nilalangisan nila yung ulo ng mga tupa nila. Lahat yan. Walang pwedeng maiwan. Hindi pwedeng merong mamis na mga tupa na hindi malalangisan ang kanilang ulo. Kailangan malangisan yun. Lahat. Yan, lalangisan lahat. Lahat ng ulo ng mga tupa. Lalangisan ng pastor. Lahat ng ulo. Yan. May buhok man o wala. Anong purpose ng pastol? In that context, sa Israel, that time, ang ugali po ng tupa, kapag naguguluhan na sila sa dami ng insektong gumaganong-ganon sa kanilang ulo, ang ginagawa nila, inuuntog nila yung kanilang ulo sa mga bato. Why? Para malesen at mabugaw yung mga insektong nanggugulo sa kanilang ulunan. Hanggang isang araw, sa kagustuhan nilang makatakas doon sa kaguluhan na yun na umiiral sa kanilang ulo, hanggang isang araw, nadadamage na sila. That's why the shepherd at that time, they anoint the heads of the sheep. And we need an anointing from God. That's why we are very eager to experience the impartation, no, from the power of the Holy Spirit. Hindi pwedeng hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng hindi, kapatid. Hindi pwedeng hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, yung langis na yan na ipapahid sa ulo mo. Bakit? Idadamage ka. Madadamage ka. Every time na makaranas ka ng kaguluhan, na ginugulo ang kaisipan mo, just like the sheep in the old times, pag may marami manggugulo, inuuntog nila. Habang iniiwasan mo at gumagawa ka ng pamamaraan to lessen those circumstances, gagawa ka ng pamamaraan na madadamage mo na ang sarili mo. Why? Dahil walang langis na galing sa banal na Espiritu. Hallelujah. Because the power of the Holy Spirit, the anointing and that impartation, ang unang ginagawa niya sa atin is to cover us and protect us from any harm of the devil. Kaya kailangan mo ng langis. Mga kapatid, we need an oil from the Lord. Amen? We need an oil. That is our protection. Akala natin anointing is just, para magamit ako ng Panginoon, na magmanifest sa akin yung kapangyarihan. When I pray, somebody will heal. When I declare, the Lord will do. Parang tingin natin, ganun lamang. Pero primarily, ang unang layunin ng paglalangis ay protektahan ka. Amen? Sa inyong mga nilangisan ng mga pastor, tayo nga po ang lahat ng pastor. Tayo nga kayo. Sige, mga pastor, tayo kayo. Mga elder, tayo kayo. Lahat ng pastor. Pastor ka? Tayo ka rin. Kahit dyan lang. Lahat ng elder. Tayo lahat ng elder. Yan. Gusto ko makita niyo ito. The time na kayo ay inanoint, hindi para makitang magaling kayo.
hindi para maiingat kayo. At the time of your anointing, the primary purpose is to cover you and protect you from the deception of the devil. That is the very purpose. Why? Because that ceremony confirms that you are a servant of God. That should not be compromised. Amen? So hindi pwedeng walang anointing. Mga pastor, mga elder, hindi pwedeng walang anointing. Salamat. Ganon din sa mga deacons, sa mga ministry heads, sa mga worker. Hindi pwedeng walang anointing. Tatayo tayo dito, magpe-preside tayo dito, mag-exalt tayo ng offering. Anong sasabihin mo? Anong kapangyarihan ang dadaloy sa atin? Whenever we stand for God, kailangan may mag-overflow. Whenever we stand as a mouthpiece of God, kailangan may mag-overflow. Kailangan may dumaloy na galing sa Diyos, pumunta sa atin, pupunta sa congregation. Amen. Huwag natin sabihin, bata pa ako. Huwag natin sabihin, matanda na ako. Hindi tumatanda ang anointing ng Panginoon. Hindi siya namimili ng edad. Ang kailangan ko lang ay ihanda ang sarili ko para tumanggap. Hallelujah. Spiritual anointing represents the presence, the power, and favor. No, hindi lang siya kapangyarihan, hindi lang presensya ng Diyos, kundi yung pabor. Because you are a servant of God, you will experience favor from the Lord. Amen? Sa dami-dami ng pinili, bakit ikaw ang pinili? At sa pagpili sa iyo, ang Diyos gagawa ng pamamaraan para, para sangkapang ka, para i-provide yung needs mo along your journey as you, as you submit and obey God's will. I know, na-witness nyo naman po yan sa amin ni Pastora, kung paano ang Diyos ay kumilos at gumalaw. Kung paano ang Diyos ay naghanda at pinunubay niya yung needs along the journey. Hindi isang bagsakan ang galaw ng Panginoon. Pero sa bawat hakbang mo, bawat yugto ay may kapangyarihang umiiral. May kapangyarihan na turbisyon na nakahanda. Hindi isahan. Amen? So yung hinihingi mo sa kapanahunan, yung kailangan mo sa kapanahunan, ibibigay ng Diyos sa kapanahunan. Huwag mo hingin sa Panginoon yung mga bagay na sa susunod na panahon mo pa kakailanganin. Kasi yung panahon na yon, doon ibibigay ng Diyos yung kailangan mo. Amen? Because our God is a God of orderliness. Now, impartation next, anointing next the impartation. What is impartation? It is to transfer or release something spiritual from one person to another by the will of God. Paano nangyayari yung impartation? Pastor, gusto ko sana yan eh. No, I want to be imparted. Halimbawa yung gift. Pag tinignan niyo yung GIL, halos lahat ng pastor nila, halos kung kumilos at gumalaw, pag nanalita, kahit babae, pag nagsalita, akala mo si Bishop Eddie. Napapansin niyo ba yun? Because there is impartation. Miski yung personality ay nagkakaroon ng impartation from their overseer. Ano yun? Dahil sa kasasama nila at lagi yun na nakikita nila, no, yung espiritu na nandoon sa pastor nila ay di na namamalayan na meron na rin sila. Even yung mga mannerism, yung paghubad ng salamin, pati yung pananalita, pati yung tono, halos magpumikit kasi, brother, Eddie ba yung nagsasalita? Pagtingin mo, hindi naman pala. Because there is impartation. Eh, paano nga nangyayari impartation?
It happens through relationship, obedience, and divine connection. If I want to be imparted by the power of God, ay dapat maayos ang relasyon ko sa Diyos. Hello po. Dapat maayos ang aking relasyon sa Diyos. Gusto kong maglingkod sa Panginoon at gusto kong maranasan ang kapangyarihan na yung pahig niya na yan, that anointing, eh dapat maayos yung relasyon ko sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, dapat maayos pala. Amen? Ano pa? Obedient dapat ako. Masunurin dapat ako. Saan? Sa gustuhan ng Panginoon. And there is a divine connection na hindi napuputol. Ano yon? Yung aking ugnayan sa Diyos, hindi napuputol. Walang pwedeng sumingit ng ugnayan ko sa Diyos. Kahit yung asawa ko pa. It is between me and my God. Walang sisingit. Because the thing between you and me, sa asawa mo at sa'yo, ibang usapin yun. No, sa inyo yun. Pero yung sa'yo at sa Diyos, sa inyo yun ang Diyos. Walang dapat makikialam dun. We are asking something, we are desiring something from God. So yung divine connection, hindi dapat nawawala. Kasi doon dadaloy yung kapangyarihan ng Diyos. Yung impartation na yan. So, impartation flows from connection or through connection, not from our ambition. Magkaiba yun, ha? Gusto ko sanang ma-important magkaroon ng ganyan kasi alam mo, gusto ko rin sumikat. Alam mo yun, gusto ko rin makilala sa church. Alam mo, gusto ko rin maging leader. No, kaya pwede bang pag kami anointing of oil, sama po ako dyan. Why? Kasi gusto ko rin maging leader. Check natin ito. Ano ba yan? Calling ba yan o ambition? Hello? Check natin yon. Is it calling? Yung nararamdaman ba calling? Or is this an ambition of life? No, tandaan natin yan. The reason why the Lord will impart you and will anoint you is for His glory, not our glory. Amen? Kaya pinapadaloy ng Diyos sa iyo yung kapangyarihan na yan, kung bakit binibigyan tayo ng Diyos ng anointing na galing sa Kanya, ay para magbigay ng kaluwalhatian sa pangalan niya. Hindi para luwalhatiin ang ating mga buhay. Okay? Now, tingnan natin yung journey na ito. There is a journey in impartation eh. Okay? Pag binasa natin yung verse 1 hanggang verse 2, sabi rito, okay, sa Tagalog ako magbabasa. Verse 1 hanggang verse 8. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buwan sa Gilgal. Sino yung kasama ni Prophet Elijah? Yung kanyang alalay. Sino yung alalay ni Elijah? Si Elisha. O, Tagalogin natin. Sino yung kalalay ni Elias? Si Eliseo. Yan, alalay. Servant. No? Servant niya yon. Kung anong iutos ni Elijah, ginagawa ni Eliseo. Okay. Kaya sa lahat ng masunurin, hindi nasasayang yung pagpapasakop niya at pagsunod niyo. Kahit minsan nahihirapan kayo, but what you know is just to abide, to obey, and to submit. Kita naman ng Panginoon yan eh. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito. Nasaan sila? Nasa Gilgal. Maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo at magkasama silang pumunta ng Bethel. Ano yun? Alam ni Elijah na anytime kukunin na siya ng Panginoon. Kaya sabi niya dito sa kanyang lingkod o sa kanyang alalay, sabi niya, maiwan ka na dito sa Gilgal. No. Kasi pupunta ako ng Bethel, dito ka na lang.
Pero yung likod na, hindi po. No, sama po ako sa inyo, Pastor. No, gusto ko pong ma-witness pa yung mga gagawin sa inyo. Na, hindi ko kunin na nga ako. Hayaan nyo pong samahan ko kayo. Parang ganon, pababawin natin. So, kung yan ang desire mo, sige, sama ka. Okay, may budget ka ba? May budget ka ba? Sama ka. Okay. Sinabi ni Elias, verse 5, pagdating doon si Eliseo ay verse 3, sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Anong sabi ni Elias? Ni Eliseo? Alam ko, kaya huwag na kayong maingay, sagot niya. Alam nyo, gusto ko lang tingnan ito yung isang naglilingkod, yung isang partner in the ministry, alam niya yung calling ng leader niya. Hello po. Ang isang tagapaglingkod, tagasunod, tagasuporta, manggagawa ng Panginoon, alam niya ang calling ng leader niya. Amen. Alam niya, malinaw sa kanya. Kaya nung tinanong siya ng mga nandoon, Oy, Eliseo, alam mo bang yung Panginoon mo o yung pastor mo, kukunin na yan ng Panginoon? Sabi niya, alam ko. Huwag na kayo maingay. Alam ko naman. What he know is to support his mentor. Paglingkuran ng Panginoon sa pamagitan ng pagtulong sa mentor niya. Sinabi ni Elias, verse 4, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngayon naman, nung nandoon na sila sa Bethel, sabi ni Elias kay Eliseo, dito ka na lang. Kasi pinapapunta pa ako ng Panginoon doon, no? Sa kabila, malayo-layo yun. Mapapagod ka, magagastusan ka, may stress ka. Mapapabayaan mo yung ginagawa mo. Sasama ka pa? Kapatid, may challenge si pastor. Magagastusan ka. May mapapabayaan kang isang bagay. Maiiwan mo yung anak mo. Maiiwan mo yung asawa mo. Kung gusto mo, isama mo. Pero dagdag gastos yan. Mapapagod ka. Sasama ka? Pag itanong ngayon katabi mo, sasama ka? Hello? Sasama ka? Pinapapunta si pastor sa Pawpawan, magcha-church planting. Sasama ka? Hallelujah. Sa mga tagaligaw, pinapapunta si pastor doon sa may riming, sa pinit, magcha-church planting, mga tagaligaw. Sasama ka? Hello? Pastor, alam mo na, gaya ng dati. Ano yung gaya ng dati? Patakas-takas. 2025 na, 20 taon ng Kristiyano, patakas-takas pa rin. No, mga kapatid, kala ko gusto mo ng anointing. Kala ko gusto mo ng impartation. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay na gusto mo lamang. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos at idadagdag sa iyo ng Diyos ay mga bagay na magagamit mo para luwalatiin siya. Kasi siya ang magbibigay. Hindi pwedeng mamili. Pakisabi sa tayo mo, hindi pwedeng mamili. If we ask God to impart His power, hindi pwedeng mamili. Kasi alam ng Diyos kung ano yung para sa iyo. Amen? Hallelujah. Ginusto ko bang magpastor? Ayoko nga magpastor. Pero yun dahil yun ang gusto ng Diyos, inihanda ako ng Diyos, tinawag ko, in-impart ako ng Diyos, inanoint ako ng Panginoon. And I need to stand, and I need to obey, I need to walk, I need to submit ayon doon sa purpose ng anointing na pinapairal ng Panginoon. At hindi pwedeng suluhin yun. Kailangan umapo yun.
O, tanong ko kapatid, nasa iyo na ba to? Nararamdaman mo ba yung puso ng pastor mo na galing sa Diyos? Sino magsasabing, Pastor, nararamdaman kita? Sino magsasabi? Sige po. Sino magsasabi? Pastor, nararamdaman po kita. Nararamdaman kita, hindi lang kita masamahan, Pastor. Hallelujah. Pastor, hindi lang kita mabigyan ng panahon, pero huwag kang mag-alala, nararamdaman naman kita. Ano, kagmulto? Pakita naman yung katabi mo, multo ka ba? Puro paramdam lang. Walang pagsama, walang suporta. Multo lang po yun puro paramdam lang. Nananakot pa. Hallelujah. Then sabi rito, verse 5, pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propeta. Saan po yan? Doon sa Jericho. No kanina, doon sa Bethel, may pangkat din ng mga propeta, nilapitan si Eliseo. Pagdating sa Jericho, meron din mga propeta doon na nilapitan. Yung mga lingkod ng Diyos na nandoon, kino-confirm kung ano yung nararamdaman nila at nawi-witness sila. Anong sabi? Alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Anong sagot niya? Alam ko, huwag na kayong maingay. At the second time, those people who serve God ay pares din na nakaka-witness nung gagawin ng Diyos doon sa kanilang master. Doon sa propeta na yun na dinadaluyan ng malaking kapangyarihan ng Panginoon. But the very servant, the Alalay himself, alam niya nga talaga. Kapatid, alam niyo ba ang pinagagawa ng Panginoon sa pastor niyo? Alam niyo ba? Mga taga-Antipolo, alam niyo ba ang pinagagawa ng Panginoon sa pastor niyo? Sino magsasabing alam? Di ba? Marami sa inyo ang hindi alam. Paano niyo ako sasamahan? Hindi ito nakasentro sa akin, ha? Nakasentro ito sa pinagagawa ng Diyos. Tagaligaw, alam niyo ba kung ano pinagagawa ng Diyos sa pastor niyo? Especially, ha? Bakit ang Diyos dagdag siya ng dagdag ng trabaho? Bukod doon sa mga daughter church na ipinapakita ng Panginoon na dapat masimulan, ipinapakita din ng Panginoon yung katawan ni Kristo. Hindi lang ako napili na presidente ng homeowners ng dito. Hindi lang si pastor ninyo ay coordinator ng area 3 ng Antipolo, officer ng ACMA. Ginawa din ng pastor ninyo niya, chairman ng Ligaw. Then last week, ginawa naman akong chairman ng 3rd District ng Albay. Ang dami naman pinagagawa ng Panginoon. Eh, ang hirap naman din tumanggi sa panawagan ng Diyos. Alam niyo ba yun? Magiging miserable naman ang buhay ko nito kapag tinanggihan ko yung mga hamon na yun. Ayoko maging miserable. Gusto ko maging masunurin. Bakit ko nilalatag ito? Bakit ko sinasabi sa inyo lagi? Gusto ko kasing maunawaan nyo kung paano pinapakilos ng Diyos ang leader ninyo. Nang sa gayon masamahan nyo. Hindi man by literal, Pastor, yung panalangin namin nasa iyo. Pastor, pakisama nga po ito. Ano yan? Nasa sobre. Wow, sobre. Anong laman ng sobre? Panalangin po. Panalangin pa rin pala. Kala ko kung ano nang laman ng sobre. Panalangin pa rin pala. Hindi yan. You need to understand. We need to understand. Kagaya ni Elijah, alam ni Eliseo yung gagawin ng Diyos sa kanya. Why? Hindi niyo masasamahan, hindi natin magagalawan yung mandato ng Diyos kay City Ward hanggat hindi malinaw sa atin yung pinagagawa ng Diyos kay City Ward. Amen? Hindi tayo pinagagalaw lang sa loob ng ministry natin, the City Ward Family Church Incorporated. Pinagagalaw tayo sa labas ng ministry natin. Pero paano tayo makagalaw sa labas ng ministry sa ibang mga lokal na iglesia kung sa loob ay hindi tayo handa? Kung sa loob ay hindi tayo nagkakaunawaan? Kung sa loob ay hindi tayo nagtutulungan? We never raise each other. We never help each other. We never equip each other.
Yung mga elder pa rin. Yung mga pastor pa rin. Yung mga deacon pa rin. What I'm talking about is, how about our growth? How about our equipping? Paano natin hinahanda? Paano tayo naglolo ng impartation mula sa Panginoon? O para maging handa tayo na kapag naging maayos tayo sa loob, ang sarap mag-minister sa labas. Amen? Nakakatulong tayo sa mga kapatid natin na hindi natin kapangalan, pero kadugo natin sa pananampalataya. Hindi natin kapangalan, pero kadugo natin sa pananampalataya. Kapatid natin sila. Hindi pwedeng wala akong pakialam sa kanila. Pakisabi sa katabi mo, hindi pwedeng walang pakialam sa kapatid. Amen? Pwedeng walang pakialam sa kapatid. May pananagutan tayo sa kapatid. No. Speaking of pananagutan, baka gusto niyo pag-usapan si Brother Vic. Malaki ang pangangailangan ng kapatid natin. Amen? Usapan po ninyo. Kasama niyo ako dyan. Malaki pa na nangailangan niya. Sabi ko nga kay Sister Beth dati, kailan tayo mag-usap-usap? Ano sabi ko sa iyo? Kailan tayo mag-usap-usap? Kapag yung kapatid natin nakahiga na sa kabaong? O yung kapatid natin na gagaling pa? Hello? May impartation ng Panginoon. Galaw tayo. Ayon doon sa galaw ng Panginoon. Hallelujah. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at hinampas sa tubig. Nahawi ang tubig. Pero yung verse 6, sabi ni Elias, sinabi muli ni Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan. Makulit itong lingkod ng Diyos. 3 beses sinabihan na, huwag ka nang sumama. Pero ando doon yung discern na, hindi pwede, sasama ako. Mahirap, sasama po ako. Magagastusan ka, sasama po ako. Mahihirapan ka, sasama po ako. May stress ka, ikaw na lang po. Hallelujah. May limitasyon pala yung suporta. Walang pagkain doon. Ganoon po ba? Walang pagkain doon. Akala ko po kasi handaan yung pupuntahan, kaya ganun ako nagpupumilit. In pleasure, but in sacrifice, hindi. Gusto ko ba, nakala ko ba gusto natin impartation? Now, there is a journey, no? Gilgal, no, yung 4 na lugar na yon is a place of separation. Ano yun? Inihiwalay tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin kailangan. Because Gilgal is a place of circumcision eh. Doon sila tinuli eh, no, sa panahon ni Josue. Ano pa? Yung Bethel is a place of encounter. Alam niyo ba yun? Yung Bethel kasi doon kinatagpo si Joshua, si Jacob. 'Di ba? Nakita niya yung mga anghel. So yung Bethel is a place of encounter. Bakit sa panahon nila doon sila nagpunta? May ipinapakita at may sinisimbolo ito sa buhay nung lingkod ng Diyos na si Eliseo. Siya yung tatanggap ng pangyarihan eh. Siya yung tatanggap ng impartation and anointing ng doble kaysa doon sa kanyang leader. No? Sino pong gusto ng double portion? Oh. Sa mga pastor, sino ang gustong double portion? No? Pag tumayo ka, nagpastor ka, okay, nung under the leadership of Pastor Roland, ang church na na-establish ay sa Bicol, halos sila lahat pagka nag-materialize pa na yun at saka Pinit, 2, Pili, Pistola, Tinampo, at Tuburan. So magiging 6. So sa Antipolo, kasama yung Baras, 3, magiging 9. Ngayon, ako'y pastor na nilehans, na anoint, double portion yung akin. So, kung 9 kay Pastor Roland, 18 yung akin. Wow!
Kaya? Mga pastor, parang hirap yata. Kaya? Sabi ni Pastor Kati. Kaya? Why? We ask for double portion eh. Ibig sabihin, yung effectivity ng leader ko, madodoble sa akin. Kung doble yung effectivity, doble din yung provision. Ay, gusto ko yan, Pastor, bigla sa bigla. Ay, provision yung pinag-usapan, doble. Everything. No. If yung double portion ng anointing no, ay gagalaw sa atin, lahat ng favor na yon ay gagalaw. Eh, paano, Pastor, yung pinagdaanan mo? Doble rin. Why? Because those are preparation no, to be strengthened and to confirm your calling. Okay, ano pa? Yung Jericho, pag binalikan natin at the time of Joshua, that is the place of battle and miracle. Amen? So, in the life of Elijah or Elisha, no, ito yung nagsisimbolo ng panibagong pakikipagbaka. Yung Jordan naman is a place of death and transition. Ano yon? Yung Jordan kasi nung tumawid sila doon from, ano yun, sa mindset ng pagiging slave, nung tumawid sila doon, promised land na, so ano yun, pagtungtong mo sa pangako ng Panginoon. So ako bilang lingkod na nag-aas ng anointing, ng impartation sa Panginoon, merong 4 na bagay na sinasabi sa atin. There is a need of separation, there is a need of encounter, and there will be a place of battle, and also a death and a transition of life. Ito yung kinasanayan ko, so ito na yung lulugaran ko. So, hindi lang po basta-basta ang salitang impartation. Hindi lang ito basta sinasabi. Hindi lang ito basta dinideclare. But we desire it like a hunger person. Ninanasa po ito kagaya ng isang gutom na tao. Katulad ni Elisha. No, kahit na pinapaalis na siya, hindi na siya pinapasama, hindi. Panginoon, gusto ko nga ng double portion of anointing eh. No, dahil nagnanasa siya ng double portion of anointing, kahit saan pumunta yung kanyang pastor, nandoon siya. Hindi para agawin, kundi para magkaroon ng impartation. Okay? Ano yun? We need to desire it through a faithful service. Hindi pwedeng on and off. Gusto mo pala ng anointing, gusto mo pala ng impartation, hindi pwedeng on and off. Masigla ngayong buwan, sa susunod na buwan, hindi masigla. Effective sa susunod na buwan, sa kabilang buwan, para na naman kung ano. Hindi pwedeng ganun. Ikaw nga magtulak ng sasakyan, o gumugulong na, itulak mo yung kahit na yung magaan lang, itulak mo yung tricycle dyan, mag-isa ka lang. O pag gumugulang na, pahintuin mo ngayon uli. Pag hinto, itulak mo. Panibagong start ka na nun, panibagong effort na nun, panibagong lakas na naman yon. Hindi ka tulad nung isahang effort lang, pwersahan, o pag gumugulong na, habang gumugulong na, pabilis na pabilis, pag mabilis na, magaan nang itulak. Amen? Huwag ka nang titigil doon sa momentum na yun, magaan na eh. Huwag ka nang magpahinto-hinto. Dahil pag huminto ka, panibago na naman effort, hirap, puwersa. Nakikita niyo po, yung momentum ng pananampalataya natin at paglilingkod natin, yung connection natin sa Panginoon, hindi dapat humihinto. Pakisabi sa katabi mo, dapat sana pastor ka na eh. Alam mo ba yun? Dapat sana pastor ka na eh. Ano nangyari? Dapat sana leader ka na eh. Diba? Dapat sana mangangaral ka na eh. Dapat sana tagapagturo ka na eh. Ano nangyari? Pahinto-hinto. Hindi ka man tinawag na leader, pero meron kang ministry na hindi inaalisan. Ano yun? Consistent ka. Kahit na busy ka. Amen? Consistent ka. Meron akong isang kapatid na pinupuri. Ayun yung drummer natin na babae.
Gumanon yung iba eh. Huminto yung iba eh. Pastor Johnny, maraming struggle. Pero hindi tumigil. Dire-diretso lang. Amen. Sa kabila ng kabisahan, dire-diretso lang. Amen. Gamitin ko yung buhay ninyong dalawa. Pahintulot lang. Payag ba kayo? Alam niyo kung ano yung kalalagayan na meron sila. Ano yung kung anong relasyon sa kanila. Hindi naman may tatago yan eh. But meron may mga bagay na nangyari na pinahintulutan ng Panginoon na mahirap para sa kanilang emosyon. That it can cause coldness, lukewarmness, paglayo sa ministry. Tama? Pero consistent. Nahirapan, oo. Pero nailugar sa tama yung mga sarili. Pinupuri ko ang buhay niyo sa dalawa. Yung kayong dalawa. Pinupuri ko ang mga buhay niyo sa Panginoon. Si Pastora Jess. Alam niyo pinagdaanan niya. Amen. Highlight ko lang yung mga ilan na highlighted naman po yung mga buhay niyo, but I just want to highlight some of you. Pastora Jessie, pinagtaksila ng asawa. Wala naman term dun eh. Yun naman talaga yun eh. Apektuhan. Diba? Nag-down. Pero hindi lumayo sa Panginoon. Instead, mas lalong inayos yung sarili. Kaya nga siya nandarito eh. Consistency. Hindi siya lumayo na sa calling niya. Mas lalo siya nagpahanda sa Panginoon. Now, ready na siyang bumalik ng Paupawan para pagpastoran ng Paupawan. Amen? Consistency. Ano yung consistency? Being a faithful servant of God. Gusto natin, may important eh. Lord, gusto ko daluyan mo ako. Kahit nahihirapan ako, Lord, masumpungan mo ako sa ganitong kalalagayan na nagpapatuloy. Isang tapat na lingkod ng Panginoon. Para sa ang araw, pagharap ko sa iyo, sasabihin mo sa akin, well done. Pakitapin yung kabilang, well done. Good and faithful servant. Kaya sa oras na ito, uuwi ka na sa langit. Kasi sinabi yun sa harapan ng Panginoon, di ba? But today, gusto natin sabihin yun, no? Marami pa tayong pagdadaanan, hamon eh. Pero makita natin na ating mga sarili na nagtatapat sa harapan ng Panginoon. Focus and persistent. Just like Elisha, no, with his mentor Elijah. Consistent siya and focus. Focus siya saan? May anointing na bababa eh. Persistent siya sa sinasabi niya, hindi po kita iwan, sasama ko. Diretso yun, kahit grabing discouragement na sinasabi sa kanya ng pastor niya. Hindi po, gagawin ko po ito. No, kahit na ang ganda ng pagkagawa. Kahit na minsan napipintasan kayo sa mga design ninyo. Hindi ako magpapatuloy, hindi ako titigil mag-design, pastor. Kahit pintasan mo pa ako, pastor. Hallelujah. Kahit pintasan mo pa, pastor, yung gawa namin. Tutulong kami at tutulong sa simbahan at magpaganda ng simbahan. Sabi sa akin na yung Sister Maret, kasi sabi ko, wala natin kakapitan niyang pababa. Ay niya, pastor, mali ba? Hindi naman mali. Hindi lang tama. Hindi siya mali, pero hindi rin siya tama. Nagpapatawa lang ako. Pero gusto kong sabihin, kahit minsan hindi tayo na-appreciate. Mananatiling ako ay ako bilang lingkod ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Why the Lord gave us this anointing? Why the Lord impart us the things, the power that we need, is to continue His work. Ay pagpatuloy yung gawain niya. Para mag-multiply ministry, dumami. Kaya leader, antipolo man at ligaw, mag-mentor, magparami. Kung ako'y nasa larangan ng music, kailangan namin magparami.
Bakit? Kasi manganganak, dapat dumami kaming mentor. Kung ako'y nasa leadership, dapat mag-mentor ako ng mga panibagong leader. Why? Kasi hindi lang tinitingnan ko yung loob ng simbahan, kundi yung mga ipanganganak pang simbahan. Amen? If I am giver, ang gift ko ay nasa giving, and then I need to pray God na mas lalo niya akong i-bless para makapagbigay pa ako na makapagbigay. Amen? Wala po yung isang kapatid dito eh. Pero pinupuri ko din yun ng yung Panginoon sa buhay niya. Nung nakaraang linggo po, bago kami umalis, no, alam niyo po, nag-abot sa akin yun. Gusto ko lang sabihin, habang wala siya rito, at least naririnig niyo. And I want you to inspire and to impart this, the giving heart or the sacrificial heart. Nag-abot po siya sa amin ng sobre. Five digits po yung laman. Yung 9,000, 4 digits yan, di ba? Yung laman ng sobre, 5 digits. Alam niyo po, nagamit namin sa ligaw. Nagamit namin sa ligaw sa pag-minister sa mga kapastoran. Hindi napunta sa, yung iba nagastos ko. Pero yung iba po nagamit namin sa ligaw. Sa buhay ng mga pastor. Kung walang mga ganong puso at kamay, magiging limited po yung galaw namin eh. There is impartation. No, nag-impart ng financial blessing, na-impart din sa iba yung financial blessing. Amen? So, the purpose of impartation is to continue His work, multiply the ministry, and to expand His glory para maraming pumapalakpak at nagpapasalamat sa Panginoon. Yung mga kapatid natin doon sa coastal, mas sumigla po ang kanilang buhay paglilingkod doon ngayon. Minsan sama kayo sa amin para marinig nyo yung testimony nila kung paano ang Diyos kumikilos sa kanila ngayon. Through the ministry na ginagalawan natin. Now, the challenge is this. Tayo po tayong lahat. Tayo tayong lahat. As we look and desire for impartation, this anointing, itong anointing na to na pinag-uusapan natin. As we desire it to manifest in our life, this is the challenge. Position ourselves under God's anointing. Ano yun? Ang Diyos magbubuhos. Kung saan ibinubuhos ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan, doon kalulugar. Merong inilagay sa akin bakit si Elisha, kung nasaan si Elijah, gusto niya nandoon. Bakit tayo niya magpaiwan? Why? Alam niyo isang nakita ko, ayaw niyang ma-miss yung isang bagay o isang himala na padadaluyin ng Diyos kay Elisha. No? Kaya minilagay ako dito. Saan na yun? Ito. Ito ba yung nilagay ko? Please write it down. I will not stay in the place where God's power does not operate. I will not stay in the place where God's power does not operate. Ay hindi ko pala mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa lugar na yun. Hindi ako mananatili doon. Doon ako sa lugar kung saan ko nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos.
kung saan magmamanifest sa buhay ko yung kapangyarihan ng Diyos. Doon ako. Not in the place where I am comfortable. Not in those places. But in the place where God's power imparted or influences my life. Kaya pala sabi ko, Lord, kaya pala itong Elisha ayaw magpaiwan. Kasi kung nandoon yung master niyang si Elijah, doon nagmamanifest yung mga himala at kapangyarihan. And one day, mawi-witness niya yung propeta niya supernaturally kukunin ng Panginoon. And also, he will experience the impartation of the double portion of anointing. Saan? Kung nasaan, nag-ooperate ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, this is the challenge in our time. Ano yung challenge? Grabe po ang hatak ng mundo sa atin. Ang tanong ko, saan nauubos ang oras natin? Yung pinag-uubusan ba ng oras natin, umiiral ba doon yung kapangyarihan ng Diyos? Ang konti na lang yung panahon natin sa lugar na kung saan nag-ooperate ang kapangyarihan ng Panginoon. Baguhin na po natin yung galaw natin. Baguhin natin. Merong pagdaloy, merong impartation na ginagawa ang Panginoon. Hindi po siya instant. Pero as we ready ourselves, pwede maging instant, pero pwede itong maramdaman gradually in your life. Ipapaunawa sa iyo ng Panginoon. I-empower ka ng Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin natin ang Panginoon. Oh, glory to you, Lord. Faithful God. You're faithful God, Jesus. Oh, Holy Spirit, come down in this place. We ask for your presence, Lord. Consume us once again, Father. Oh, you are holy and faithful, God. You are. Pasapatan mo, Panginoon. Holy Spirit, reign. Down. Holy Spirit, reign. Come on, church. Let's invite the Holy Spirit. Hallelujah. And friend, we got us again. Holy Spirit, reign. Tinatawagan ko po lahat ng pastor sa unang linya, lahat ng elder sa pangalawang linya, Panginoon. lahat ng deacon sa pangatlong linya, lahat ng ministry